May mga taong gumigising sa umaga na ang tanging plano ay maligo at pumasok sa trabaho. Ako, may blueprint ako ng buhay ko, parang building lang na may floor plan. Mula pagtuntong ko ng kolehiyo, may listahan na ako. Una sa listahan, graduate on time. Check. Pangalawa, makahanap ng matinong trabaho bago mag-23. Check. Pangatlo, mag-ipon para sa future. Medyo check, kung bibilangin mo yung barya sa alkansya kong baboy. At syempre, ang pinakamalaking project sa lahat, ang love life. Simple lang naman ang plano ko. Mag-explore mula 22 hanggang 25. Subukan ang iba't ibang klase ng tao para malaman ko kung ano ba talaga ang hinahanap ko. Ang target ko, bago mag-27, dapat may seryoso na akong jowa. Yung tipong pangmatagalan na. Hindi yung parang promo sa fast food na good for this month only. Ito dapat yung abutin namin ng silver, gold, at kahit platinum anniversary pa. Tapos, bago mag-30, engaged na dapat kami. O kaya at least, napag-uusapan na ang kasal. Maganda pakinggan, di ba? Parang pelikula. May script, may timeline, may happy ending. Kaso ang problema sa mga plano, minsan may mga eksenang hindi mo inaasahan. Parang yung biglang ulan sa gitna ng shooting mo sa beach. Ganoon ang nangyari sa plano ko. Nagkaroon ng technical difficulties. Akala ko kasi, parang mat lang ang pag-ibig. Kung gagawin mo ang tamang formula, makukuha mo ang tamang sagot. Nag-invest ako ng oras, nag-effort ako. Sinunod ko ang lahat ng rules na nabasa ko sa mga libro at narinig sa mga love guru sa radyo. Maging mabait ka raw, maging understanding, huwag masyadong seloso, bigyan mo ng space, lahat yan sinunod ko. Pero sa huli, bagsak pa rin ako sa exam. Ang malala pa, hindi ko man lang naintindihan kung saang parte ng solution ako nagkamali. Doon ko na-realize na ang love life pala, hindi multiple choice. Madalas, essay type ito, at walang right or wrong answer. Ngayon, heto ako, ilang taon bago ang deadline na 30. Ang plano ko, nagmukhang drawing na lang. Ang blueprint, parang nasunog. Ang timeline, nagmistulang listahan ng mga what-ifs. Minsan, napapatingin ako sa kalendaryo, bibilangin ang mga araw, buwan, at taon na lumipas. Parang may humahabol sa akin na deadline, parang may quiz na hindi ko napaghandaan. Sabi nila, trust the process. Pero paano ka magtitiwala sa proseso kung yung mismong proseso, parang niloloko ka na, ang hirap. Pero sabi nga nila, tuloy ang buhay. Kahit yung plano mo, nag-expire na. May isa akong naging seryosong relasyon. Akala ko, siya na yun. Siya na yung sagot sa lahat ng dasal ko. Siya na yung check sa pinakamahalagang item sa listahan ko. Tumagal kami ng ilang taon. Pinlano na namin ang lahat, kung saan kami titira. Ilan ang magiging anak namin. Anong ipapangalan namin sa aso namin? Ganun ka-detailed. Para kaming mga architect na nagdi-design ng future naming dalawa. Bawat pangarap niya sinuportahan ko. Bawat problema ko, nandiyan siya. Akala ko, perfect na. Pero yun pala, yung akala ko ang pinakamasakit na parte ng lahat. Nag-break kami hindi dahil sa malaking away, hindi dahil may third party. Nag-break kami dahil sa isang bagay na hindi kayang ayusin ng sorry o ng mahigpit na yakap. We just grew apart, sabi niya. Parang ang simple pakinggan. Pero pag dinanas mo, parang sinaksak ka ng 1,000 beses. Lumaki raw kami sa magkaibang direksyon. Ako, nakatutok pa rin sa blueprint na ginawa namin. Siya, nakahanap na pala ng bagong mapa. Isang mapa na hindi ako kasama. Ang sakit isipin na yung taong kasama mong binuo ang mga pangarap mo, siya rin pala ang unang aalis sa construction site. Ang pag-move on, hindi madali. Para kang naglalakad sa isang kwartong puno ng salamin. Saan ka man lumingon, nakikita mo yung mga alaala nyo, yung mga tawa, yung mga pangako, yung mga pangarap. Ang ginawa ko, binato ko yung mga salamin. Isa-isa. Sinubukan kong kalimutan, nag-delete ako ng pictures, nag-unfriend, nag-block. Ginawa ko ang lahat para burahin siya sa sistema ko. Pero parang multo, pabalik-balik siya sa isip ko. Lalo na sa gabi. Yung katahimikan, biglang nagiging maingay. Puro sana at bakit. Ang hirap pala talagang mag-move on kapag yung puso mo ayaw pang bumitaw. Dahil sa breakup na yun, nagbago ang tingin ko sa pag-ibig. Dati, para sa akin ang pag-ibig ay isang destinasyon, isang finish line. Ngayon, para na siyang isang mahabang biyahe na walang kasiguraduhan kung saan ka dadalhin. Pwede kang maligaw, pwede kang ma-flatan, pwede kang iwanan sa gitna ng daan. Nawalan ako ng tiwala, hindi lang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili ko. Bakit hindi ko nakita? Bakit hindi ko napigilan? Yung dating optimist na ako, biglang naging cynic.
Ang pag-ibig para sa akin ay naging isang malaking joke, at ako yung punchline. Dahil sa frustration at pagkabigo, pumasok sa isip ko ang isang ideya. Isang ideya na taliwas sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Kung nasaktan lang din naman ako sa pagseseryoso, bakit hindi ko nalang paglaruan ang lahat? Bakit hindi ako maging babaero? Yung tipong walang commitment, walang strings attached, puro saya lang, walang usapang future, walang mga pangako. Kung iisipin, parang mas madali, walang pressure, walang chance na masaktan. Kasi bago ka pa nila saktan, ikaw na ang unang aalis. Parang isang laro na ikaw ang laging panalo. Kinausap ko yung mga kaibigan kong kilalang player. Tinanong ko sila kung paano. Ano ang mga rules? Ano ang diskarte? Tawa sila ng tawa. Sa wakas, natawan ka na rin, sabi nila. Bigla, parang ang cool ng ideya. Isipin mo, hindi mo na kailangang mag-alala kung magsiselos ba siya. Hindi mo kailangang mag-explain kung saan ka galing. Malaya ka, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Parang ito yung sagot sa lahat ng sakit na naramdaman ko. Isang paraan para protektahan ang sarili ko. Isang paraan para makabawi. Isang paraan para ako naman ang may kontrol. Pero sa gabi, kapag ako na lang mag-isa, bumabalik yung tanong. Ito ba talaga ang gusto ko? Ang manakit ng iba para lang hindi ako masaktan. Ang maging yung tipo ng tao na kiniinisan ko. Parang may dalawang boses sa loob ng ulo ko. Yung isa, sinasabing, go for it. Deserve mo yan. Bawi ka. Yung isa naman, bumubulong huwag. Hindi ikaw yan. Huwag mong hayaang baguhin ka ng sakit. Ang gulo. Para kung nasa isang debate na ako lang ang audience at ako rin ang dalawang debater. Ang pagiging babaero, para siyang isang shortcut. Pero alam kong sa dulo, baka mas maligaw lang ako. Sa huli, nanalo yung boses na nagsasabing huwag. Hindi dahil sa tingin ko ay mali ito para sa iba, kundi dahil alam kong mali ito para sa akin. Hindi ko kayang maging manhid. Hindi ko kayang manloko. Kahit gaano kasakit, mas gugustuhin ko pa ring magmahal ng totoo, kahit ang kapalit ay ang posibilidad na masaktan ulit. Ang pagiging babaero ay parang pag-inom ng lason para patayin ang uhaw. Baka sa una, gumaan ang pakiramdam mo. Pero sa huli, sisirain ka lang nito mula sa loob. Mas pinili kong harapin ang sakit kaysa takbuhan ito at magtago sa likod ng isang maskara. Kaya heto ako ngayon. Ang Grand Master Plan, itinapon ko na. Hindi dahil sumuko na ako, kundi dahil natutunan kong hindi lahat ng bagay sa buhay ay kayang kontrolin. Lalo na ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi isang project na may deadline. Ito ay isang paglalakbay. At sa isang paglalakbay, ang pinakamahalaga ay hindi ang destinasyon, kundi yung mga natututunan mo habang naglalakad. Ang bawat pagkabigo, ang bawat sakit, ay isang aral. Isang pagkakataon para mas makilala ang sarili mo. Isang pagkakataon para lumago bilang isang tao. Tinanggap ko na hindi ko kailangan ng jowa bago mag-30. Hindi ko kailangan ng sing-sing sa daliri para masabing kumpleto ako. Ang kailangan ko ay ang maging masaya at kontento sa kung sino ako, may partner man o wala. Ang totoong pag-ibig, hindi hinahanap, kusang dumarating yan, sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. At habang hinihintay ko yun, ang gagawin ko ay ang mahalin muna ang sarili ko. Ayusin ko muna yung mga basag na parte ng puso ko. Papatibayin ko muna yung pundasyon ko. Para kapag dumating na yung tamang tao, handa na ako. Handa na kaming magtayo ng isang bagay na matibay. Ang biyahe ng pag-ibig at self-discovery ay hindi isang sprint. Isa itong marathon. May mga pagkakataong mapapagod ka. May mga pagkakataong gusto mo nang sumuko. Pero ang mahalaga ay ang magpatuloy. Ang bawat hakbang, gaano man kabagal, ay isang progress. Ang dating ako na takot mag-isa, ngayon ay masaya ng kasama ang sarili. Ang dating ako na naghahanap ng pagmamahal sa iba, ngayon ay natutunan ng hanapin ito sa loob. Hindi na ako nagmamadali. Hindi na ako na-pay-pressure sa deadline ng society. Ang hinaharap, isang blankong papel. Pwede kong sulatan ng kahit anong kwento na gusto ko. Pwede pa ring may love story. Pwede ring wala. Ang mahalaga, ako na ang may hawak ng ballpen. Ang plano ko ngayon ay simple lang ang maging masaya, ang maging totoo sa sarili. At ang maniwala na sa kabila ng lahat ng sakit at pagkabigo, may pag-asa pa rin, may bukas pa. At sa bukas na yon, sino ang nakakaalam? Baka doon, sa isang hindi inaasahang kanto ng buhay, naghihintay na pala yung taong para sa akin. O baka hindi. At okay lang din yun.